Panginoon. Tayo po muna ay umawit ng isang awit. Ang sabi niya ay belong in your presence. Bago niya, magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord, sa bagong umaga, sa bagong buhay, sa bagong pag-asa, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa kapahingahan na ipinagkakalob niyo sa amin, Panginoon. Salamat sa kagalakan, sa paglilingkod. At kayo na rin sa lahat ng mga biyaya, Panginoon, na ipinagkakalob niyo sa amin. Tunay, O Diyos, na hindi niyo kami iniiwan, hindi niyo kami pinababayaan, Panginoon. We belong in your presence, O God. Purihin ka, Panginoon. Gabayin niyo kami sa umagang ito, Lord, sa aming pag-aaral ng inyong salita. Bigyan niyo kami ng sapat na katalinuhan at pangunawa, Panginoon. Samahan niyo kami, Panginoon, sa gawain na ito, Lord. Purihin ka sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Good morning, Bro Joshua Paragison, first viewer. Awit muna tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Ate Shirley, good morning po. I belong in your presence. Amen. And I am not alone, always with you. Even though I walk through the valleys of death, even if I pass through the midst of the storm, and I can do all things through Jesus Christ, my Lord. So Lord, fall down on me, fill me with the fullness of your Spirit, hide me in your presence, let your glory covers me. Sa Panginoon, I belong in your presence, Lord. And I belong in your presence. I am not alone, always with you. Amen. Lagi natin kasama ang Diyos. Even though I walk through the valleys of death, even if I pass through the midst of a storm, hallelujah, I can do, and I can do all things through Jesus Christ, my Lord. So Lord, fall down on me, fill me with the fullness of your Spirit, hide me in your presence, let your glory cover me. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, likain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ikaw ay parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo ay nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan,
isang pusong itinitibok na ikaw ay parangalan. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. Jesus is a powerful name. Oh, we glorify, we glorify, we glorify your name. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Maraming mga ipinagkaloob niya sa atin ng mga biyaya na na-enjoy natin at kadalasan ay hindi natin hiniling, hindi natin naipag-pray, pero kusa itong ipinagkaloob ng Diyos sapagkat ipinagmamalasakit tayo ng Diyos at alam niya yung pangangailangan ng bawat isa. At tayo naman, na mga lingkod ng Panginoon, na mga nakatanggap ng pagpapala ng Diyos, ay inaasahan din ng Diyos na tayo ay maglingkod sa Kanya. Hindi dahil sa mga pagpapala na ating natanggap, kundi dahil yung nagbigay sa atin ng pagpapala na yon ay siya ay mabuti, siya ay mapagmahal. Hallelujah. At napakaraming mga iba't ibang klase ng blessings na natatanggap natin. Mga kapatid, ang blessing hindi lang pera. Hindi porket madami kang pera ay blessing na yon. Ang blessing ay ito yung mga bagay na hindi mo naman binili, pero ipinagkaloob sa iyo. Alam niyo pang itinuturong kong biyaya sa akin, pinaka-best blessing na nare-receive ko sa aking buhay ay kapag nakakamit ako, nakakakilala ako ng mga tao na merong puso, merong tunay na puso sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Good morning po kay kapatid Nadet Peña Blanca. At dyan po sila sa Nanto at saka si Pastor Gab. At, galak na galak ako kagabi dahil na-meet ko sila sa through online, nakausap ko sila at makikita mo yung kagalakan ng mga naglilingkod sa Panginoon. So sabi ko, meron na akong makakatuwang sa gawain dito sa Taiwan. Bukod sa andyan si Pastor Gerald at yung mga iba pang kapatiran dito sa Taiwan, nadagdagan na naman yung mga makakatuwang. At dumating man yung panahon na makalimutan na tayo sa gawain ng Panginoon. Pero yung gawain ng Panginoon ay magpapatuloy dito sa bansang Taiwan. Ay yun yung pinakamalaking blessing na natanggap natin at matatanggap natin sa bansang ito. Amen po ba? At sa mga kapatiran na nasa iba't ibang bansa, ang message ngayon ng Panginoon, si Sister Joy nasa Japan, yung iba nasa Pilipinas, sila si Ate Joby, sila Sister Lovely, no? At iba pang mga kapatiran na kung saan man tayo naroroon, ay maging willing enough tayo to work together in God's vineyard. Amen? Huwag tayong magpakataasan sino ang nagsimula, sino ang nagamit. Walang ganung usapan sa harapan ng Panginoon. Ang pinag-uusapan natin, if we work together in God's vineyard, ay kung nagpapatuloy ba yung gawain ng Panginoon at napapapurihan ba ang Panginoon. Amen? Tayong mga naglilingkod sa Diyos ay ginagamit lang tayo ng Panginoon. Makalimutan na tayo. Pero ang Panginoon ang maitatak sa puso ng mga tao na ating paglilingkuran, no? Sa kapurihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Good morning, Brother Andy. Merong isang tagpo sa Bible, pakabuti ng Panginoon, dahil ang pag-uusapan natin ngayon sa umagang ito is work together in God's vineyard. Nasaan man bansa tayo,
ay tayo ay nagtutulungan sa paggawain ng Panginoon. Maybe we will have a reflection in ourselves. Ano yung meron ako, ano yung ipinagkaloob sa akin ng Panginoon na kakayanan para makapaglingkod sa Panginoon. Pastor, hindi po ako pastor hindi po ako magaling sa music Ano yung pwede mong gawin para makapaglingkod sa Panginoon? Yun na lang. Huwag na tayong maghangad na tayo ay maging pastor o tayo ay maging guro o maging church leader. Doon ka na mag-reflect doon sa sarili mo kung ano yung pinagkaloob sa iyo ng Panginoon na kakayahan na pwede mong gamitin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Exodus chapter 17 verse 8 hanggang sa mga sumusunod. Exodus chapter 17 verse 8 to 16. Pakisulat niyo po dyan mga kapatid. Exodus chapter 17 verse 8 to 16. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moses kay Josue. Si Josue ay kasamahan ni Moses ito. Naalala natin siya yung naging successor. Pero mas matindi itong si Josue sa pakikipaglaban. Yun yung role niya, nakikipaglaban. Si Moses naman ay nakikipag-usap sa Panginoon. Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, mananalo naman ang mga Amalekita. So nangawit si Moses. Kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses. Habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy nalupig ni Josue ang mga Amalekita. Merong isang labanan na nangyayari at si Moses pinapangunahan niya yung mga sundalo, nakikipaglaban sila doon sa mga Amalekita. Ito namang si Moses pumunta doon sa tuktok ng burol, yung tungkod na ibinigay sa kanya ni Yahweh, itinataas niya. At kapag itinataas niya, nananalo yung mga kasamahan ni Josue at yung kanyang mga kasamahan. No? At nangawit si Moses, napagod siya, dumating naman si Ur, saka si Aaron sa kanyang tabi. Kumuha sila ng bato, pinaupo si Moses, at hinawakan yung kamay kamay ni Moses magkabila, no? Hawak-hawak nila at nakataas lang yung tungkod ni Moses at nalupig ni Josue ang mga Amalekita. Nanalo sila sa laban na yan. May mga kapatiran sa church na nakikita nila yung pangangailangan ng kanilang pastor. Amen, yung kanilang mga tagapanguna. At kapag in-offer nila, pastor, ito gamitin nyo muna. Halimbawa, kapag may motorsiklo sila or meron silang sasakyan, no? Ino-offer nila sa pastor, gamitin nyo na po muna yung aming sasakyan sa evangelism dahil maulan po ngayon o maaraw po ngayon, no? Yung iba naman ay meron silang kakayahan na tumulong financially, pastor, ito po yung konti kong maitutulong sa inyo sa evangelism. Dumating yung panahon na merong pangangailangan si Moses at merong dalawa na tumulong sa kanya. Kaya nga binanggit ko kanina na kung ano yung kaya mong gawin para makatulong doon sa vineyard ng Panginoon. Kung meron kang nakikita na mga manggagawa ng Panginoon at meron kang kakayahan naman na tumulong ka. Hallelujah! Inaasahan ng Diyos na kung ano yung ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ay magamit yan sa kapurihan ng Panginoon in advancement of the kingdom of God. Hallelujah! Nakaka-bless yung mga tao, mga lingkod ng Panginoon na nagkukusa sila na tumutulong sa gawain ng Panginoon. Nakaka-bless po yan. Sobrang tuwang-tuwa ko lagi kong naaalala nung ako ay nag-ministry na meron akong mga kapatiran na nilapitan na pwedeng tumulong sa evangelism. Samahan ako sa pag-evangelize. At yung iba naman, dahil sila ay busy, dahil sila ay may mga trabaho, pastor, magbibigay na lang ako ng panggas nyo o ganito. No? Kusang loob silang tumutulong at maluwag sa puso nila na tumulong. Merong isang tagpo sa Bible sa
Gawa chapter 18 verse 1 to 4. Puntahan po natin yun. Gawa chapter 18 verse 1 to 4. Sobrang nabibless ako pag naaalala ko talaga yung mga kapatid na may puso na tumulong sa mga lingkod ng Diyos at sa evangelism. Sabi ni Ma'am Lina, a wonderful, blessed morning, Pastor and everyone. Good morning, Ma'am Lina. Purihin ang Panginoon. Salamat sa mga kape. Salamat sa pagtanggap sa akin pag namamasyal ako sa bahay niyan nila Ma'am Lina. Si Ate Eileen, mapagpalang umaga po, Pastor, at sa lahat. Wait lang po, ate. Mapagpalang umaga po, Pastor, at sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo, sabi ni Ate Eileen. Amen. Sabi ni, watching na rin si Josue. Sabi ni Ate Lynn, blessed morning po, Pastor. Amen po. Amen, Ate Eileen. Sabi ng aking asawa, amen, good morning, everyone. Ate Jovi, good morning, Pastor. Ate Berna, pusong dalisay. Ate Evelyn Gonzales, good morning po sa lahat. Amen po. Purihin ang Panginoon. Puntahan na natin yan. Gawa chapter 18 verse 1 to 4. Pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Punto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya at siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat maging Hudyo o Grego. Itong si Priscilla at saka si Aquila, meron silang bahay kung saan ay tumuloy itong si Apostle Paul. Si Paul noon ay nagbimisyon, nangangaral ng salita ng ating Panginoon, at habang siya ay naglalakbay, meron namang Aquila at Priscilla na nag-offer ng kanilang bahay. At hindi lang yan, binigyan pa ng trabaho si Pablo habang siguro hindi pa kasi dumadating yung tulong noon ng church sa kanya. So si Apostle Paul ay full-time yan na nag-mission. May mga church naman na tumutulong sa kanya, at habang hindi pa dumating yung tulong ay nakituloy itong si Apostle Paul sa bahay ni Priscilla at ni Aquila. At sa verse 19, mapapansin natin dito, Gawa chapter 18 verse 19. Verse 19 tayo mag-start. Pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo ang dalawa at siya'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nakipagpaliwanagan sa mga taga roon. Atras na tayo. Sige, hanggang doon. Ito. Verse 18. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cesarea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Amen? Si Apostle Paul kanina nakitira sa bahay ni Aquila at ni Priscilla. Nung naglayag na si Apostle Paul, magtutuloy na sa kanyang missionary journey, kasama na niya sa misyon si Priscilla at Aquila. Sinamahan na siya. Amen. Sa mga pastor, madami silang mga experiences na kung saan habang nag-evangelize, ay may mga kapatira na sumasama sa kanila at tumutulong. So, si Aquila at Priscilla ay matindi. At meron silang puso ng pagtulong sa lingkod ng Panginoon. No? Gawa chapter 18, verse 24 to 26. Dito naman. Gawa chapter 18, verse 24 to 26. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan niya tungkol sa daan ng Panginoon. At masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang bautismong nalalaman niya ay bautismo ni Juan.
siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla. Here comes yung mag-asawa. Amen. Aquila at Priscilla, ang pagpapaliwanag ni Apolos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipaniliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. Itong si Priscilla at si Aquila, sa kanilang sa panahon na kasama nila itong si Apostle Paul, marami silang natutunan na mga turo tungkol sa Panginoong Hesukristo mula kay Apostol Pablo. Kaya itong si Priscilla at Aquila, nung na-meet nila, narinig nilang nangangaral itong si Apolos, nakita nila yung kanyang kasigasigan sa pangangaral ng salita ng Panginoon, ngunit meron pa siyang hindi nalalaman. Tinawag nila ito, siguro, Apolos, pwede po bang maimbita muna kayo sa bahay at doon muna kayo, pwede bang magkape tayo doon or mag-lunch tayo doon? Nakakatawa yung mga kapatiran na ganyan, yung ini-invite ka sa kanilang bahay, tapos ako naman si Pastor AJ, mahilig sa kape, mahilig sa nakikilunch. Kapag pinakape ako ng umaga, na rin ako, breakfast na rin ako niyan. At dumating yung point na nagkaroon ng fellowship itong si Apolos at ang mag-asawang Priscilla at Aquila, at kung saan nagkaroon ng palagay ng loob, at ito namang si Priscilla at Aquila, shinare nila kay Apolos yung kanilang natutunan doon kay Apostle Paul. Amen. Napapansin nyo na yung bahay ni Priscilla at Aquila ay ipinapagamit nila sa gawain ng ating Panginoon. Mamaya maalalaman natin yan. Akyat tayo sa Gawa chapter 16. Atras pala. Gawa chapter 16 verse 3 to 5. Ano yung nangyayari dyan? Ano yung bahay nila ni Priscilla at ni Aquila? Gawa chapter 16 verse 3 to 5. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya hindi siya dito. Dali lang po, hanapin lang natin. Gawa chapter 18. Ayan. Hindi ko mahanap. Gawa chapter 18 verse 1 to 4. Ayun po yung kanina. Pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas, merong binabanggit diyan na itong Amen. Purihin ang Panginoon. Naputol yung ating resume na. Sige. Purihin ang Panginoon na magpatuloy po tayo. At kung meron man tayong mga kagamitan, mga kapatid, halimbawa yung bahay na yan, parang si Priscilla at Aquila, ay lagi nilang ibinubukas yung kanilang bahay para sa gawain ng Panginoon. Kaya nagpasalamat, merong part dyan na nagpasalamat itong si Apostle Paul sa mag-asawang si Priscilla at Aquila dahil talaga namang ibinigay nila yung kanilang panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Naging sila kung baga, habang ipinapangaral yung salita ng Panginoon ay meron na ni Apostle Paul ay meron namang mga taong nasa likod niya, behind the scene. Maaaring kapag nagsasalita si Apostle Paul, talagang yung mga tao ay nakikinig sa salita ng ating pong Panginoon. Ngunit sa pangangaral ni Apostle Paul, sa mission ni Apostle Paul, may mga tao behind his back na kung saan ay tumutulong, umaalalay sa buhay ni Apostle Paul. May mga lingkod din ng Panginoon na kung saan ay merong puso na ganyan. Na kung saan ay kahit na hindi sila sumikat doon sa church, pero nagkakaroon sila ng role na tumulong sa buhay ng tagapanguna doon sa church. At purihin ng Diyos sa mga tao na, alam mo yon, mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi ito yung para maging ikaw ay sikat. No? Mga kapatid, ang challenge sa atin ay kaya ba nating maglingkod sa Panginoon na hindi nakatuon sa atin yung ilaw? Na hindi tayo
na-appreciate ng ibang tao, pero tayo ay naglilingkod pa rin sa Panginoon. Yun yung tunay na paglilingkod sa Panginoon. Kung nakikita mo yung kapatid mo na merong pangangailangan, yung mga tagapanguna na merong pangangailangan at meron ka namang kakayahang tumulong. Hallelujah. Tumutulong ka. Pag nakita mo yung church na ito yung pangangailangan ng church, ay kusa ka na tumutulong. May mga testimonies na may mga pastor na kung saan ay talaga namang may mga nakakatuwa Kahit dito sa Taiwan, alam niyo po ang pinakaunang na-meet ko dito na kapatiran ay mag-asawa rin, no? Kaya ang tawag ko sa kanila ay parang sila yung Priscilla and Aquila ng buhay ni Pastor AJ, At noong kami ay nag-meet ay talaga namang na-encourage ako at napalakas yung aking loob. At dyan din sa bansang Pilipinas noon, hindi ko nababanggitin, meron din mga tumulong din sa akin. Alam niyo yung batang pastor na si Pastor AJ, dahil may mga kapatiran na tumulong at umalalay sa kanya, ay itong si Pastor AJ ay nakapagpatuloy sa paglilingkod. Kaya maging hanggang dito sa bansang Taiwan ay purihin ng Panginoon. Ginamit pa rin itong buhay na ito sa paglilingkod sa Panginoon. At dito rin ay may mga umaalalay din sa akin dito. At isa pa na ikinagagalak ko dito ay nagpray ako na sana hindi lang ako yung pastor sa Taiwan. At salamat sa Panginoon at talaga ang Diyos ay tumutugon. No? Meron na po akong dalawang pastor dito na makakatuwang. Si Pastor Gerald po ay dito lang yan sa mga isang oras lang po yung pagitan namin. At si Pastor si Pastor Gab naman, mag-asawa ito, si Pastor Gab saka si Ma'am Dek, ay andun naman sila sa Nanto, mga 2 hours and a half lang siguro yung aming pagitan, nasa bandang south sila at ako naman ay nasa bandang north. Kaya purihin ng Panginoon, mga kapatid, sabi ng Salmo na how good and pleasant it is when brothers live together in unity. Kung ang mga lingkod ng Panginoon ay nagkakaisa, matanggal yung pagkabahabahagi, magkakaroon ng isang misyon. Na ang misyon na yan ay isiwalat yung salita ng Panginoon, magbigay ng kapurihan sa Panginoon, mawawala yung pag-aaway-away sa loob ng church Kapag kayong talagang misyon natin, yung isip natin ay paglilingkod talaga sa Panginoon, maganda yung takbuhin ng gawain ng Panginoon. Kaya sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, bigyan tayo ng Panginoon ng pusong dalisay. No? Baguhin tayo ng Panginoon na talagang saan man tayo naroroon, ay magkaroon tayo ng puso ng paglilingkod sa Panginoon. Colossians 3:23, whatever you do, do it heartily for the Lord. No? For the Lord. Ano man ang ginagawa mo, ikaw ba ay teacher, nagtuturo ka, gawin mo iyon na nakapagbibigay ka ng karangalan sa ating Panginoon. Ikaw ba ay nasa ibang bansa, ano yung pwede mo namang maitulong sa gawain ng Panginoon? Sabi ng Romans chapter 12 verse 1 na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Ito yung karapat-dapat na paglilingkod natin sa Panginoon. Number 1, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, yung ating buhay. Amen. Yung personal nating buhay na meron tayong oras na inilalaan sa paglilingkod sa Panginoon. At pangalawa dyan ay yung puso natin ay totoo at tapat na kapag tayo ay kumikilos para yun sa Panginoon, hindi mo ginagawa ang isang bagay para ikaw ay matanyag, ikaw ay mapalakpakan, o ikaw ay mapansin. Hindi po. Gagawin mo yung isang bagay na yon para magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng mindset na kung saan ay lahat ng gagawin natin for the glory of the Lord. All for the glory of the Lord. Wala tayong karapatan sa anumang palakpak na yan. Sabi nga namin dito, mga pastor dito sa Taiwan, pagka itong Church of Christ Taiwan ay nagpatuloy at lumago na, pinalago na ng Panginoon, makalimutan na kami. Kahit na hindi na malista yung aming pangalan, magtuloy lang yung gawain ng Panginoon. Yun yung pinakamabuting bagay. Amen po ba, Ma'am Rods?
Magpatuloy po kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang Kalrani, yan, mga Priscilla at Aquila din yan ng aking buhay sa bansang Pilipinas. Mag-asawa na naglilingkod din sa Panginoon. Buong pamilya nga yan good morning po pa, sabi ni Ma'am Roda. Good morning kapatid na Jess, kapatid na Linda Miguel. Ate Shelo, yan, purihin ang Panginoon sa buhay niyo sa paglilingkod. Yan si Ate Felcy, kahit nasa bansang Pilipinas na ay tuloy pa rin yung paglilingkod sa Panginoon. Hindi nawawala yung puso ng paglilingkod. Amen. Kay Ma'am Lina, a wonderful, blessed morning, Pastor, and everyone. Ate Eileen, mapagpalang umaga po, Pastor, sa ating lahat. Kapatid na Andy, purihin ang Panginoon. Hanggang dyan na lamang po ang mga kapatid ang ating morning devotion ngayon at tayo po ay mag-pray na. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa umagang ito. Pagre-remind nyo sa amin, Panginoon, to work together in God's vineyard. Ano man yung meron kami, Panginoon, ano man yung kakayahan na ipinagkalob nyo sa amin, O God, merong purpose kung bakit ibinigay nyo sa amin ito, O God, upang magamit sa gawain, sa ministry, Panginoon. Mga pastor, Panginoon, hayaan nyo po na magtapat ang mga ito sa pagbabahagi ng inyong mga salita. Magpakasipag, Panginoon, sa pagbabahagi ng inyong mga salita. Sa mga kapatid na merong kakayahan na tumulong sa mga pastor, umalalay sa mga pastor, pagpalain niyo po sila at ipagkaloob din ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sa mga kapatid na pinapagamit yung kanilang tahanan upang pagdausan ng gawain, Panginoon, pagpalain niyo rin ang kanilang mga buhay, kanilang mga sasakyan, kung ano man meron sa kanila, Panginoon, na ipinapagamit sila, they are willing enough para magamit sa ministry. Panginoon, pagpalain niyo po sila at ingatan, pagkaloob ang lahat ng kanilang mga pangangailangan at masagot ang kanilang mga dalangin, Panginoon. You know the desire of our hearts. You know the desire of our hearts, oh God. Thank you so much. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa at pinagpipray ko din, Panginoon, ang buhay ng Pastor Gerald. Patuloy niyo rin po siyang ingatan, Panginoon, sa kanyang trabaho at sa kanyang pagmiministeryo. Salamat sa kanyang commitment, Panginoon, sa gawain dito sa Taiwan. Gayon na rin, Panginoon, pinagpipray ko si Ma'am Det at si Pastor Gav, Panginoon, na ginagamit niyo rin sa ministry. Ano man yung kanilang mga plano, Panginoon, ay pagpalain niyo po. At yung kanilang puso ng paglilingkod dito sa bansang Taiwan, Panginoon, at gayon na rin sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, alam niyo po ang kanilang pagpapagal sa gawain. Pagpalain niyo po sila at ipagkaloob din ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Punuin at puspusin niyo rin po sila ng kagalakan, Panginoon. Salamat sa bawat isa na nakinig ngayon sa umagang ito. Alam niyo ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Ipagkaloob niyo rin po ang kasagutan sa kanilang mga panalangin at punuin niyo, Panginoon, ng kagalakan ng kanilang mga puso. In Jesus' name we pray. Amen and amen. May pahabol si kapatid na Josefina. Good morning, Pastor and everyone. COC Tumawini. God bless po sa mga kapatiran dyan sa COC Tumawini. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen.